Kinakain na ng korupsyon ang ating mga pondo, pati ang ating ekonomiya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario at yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Noong isang araw sinabi ko sa inyo na ang epekto nitong perception ng korupsyon sa atin ay tatawid sa ating ekonomiya at mga ilang linggo na o mahigit isang buwan na ang nakaraan ay ang South Korea mismo, through their president, has already declared that they are withdrawing yung official development assistance loan na dapat na ibibigay sa Pilipinas sa mga halagang about 28 billion pesos. At hindi na nila itutuloy ito sapagkat sila ay natatakot na baka ang mga pondo na ibibigay ay magamit lamang sa korupsyon. Isang napakalaking kahihiyan po niyan sa ating republika, that a foreign government will now withdraw a official development assistance loan dahil natatakot sila na mga opisyal natin ay nanakawin ang pera. Pero dinownplay ito ng Malacanang at sinabi lang na wala pa naman daw talagang loan. Totoo, kasi hindi na nga inaprubahan, but we did apply for it and it was denied in the most embarrassing way possible. It was denied because we are corrupt. And then, the American government, through the US State Department, ay na-flag down na ang Pilipinas. At sinasabi na nga, yung corruption, ang number one na issue natin kung bakit ang foreign investments ay mabagal na pumapasok dito sa Pilipinas. At kahapon, nagdeklara ang Securities and Exchange Commission, Chairman si Francis Lim, na itong massive corruption is already eating up the stock exchange. As a matter of fact, it has reduced the value of Philippine stocks, the value of Philippine stocks to a tune of 1.7 trillion pesos. Para po hindi masyadong mga nakakaalam kung ano itong stock exchange, ito po ay parang merkado na ang ibinebenta po dito ay mga stocks o yung mga shares sa mga kumpanya. Ngayon, kapag maganda ang takbo ng isang ekonomiya, tumataas ang presyo ng stocks at ikaw ay kumikita. Halimbawa, ikaw ay nag-invest ng 100,000 para sa isang stock. Halimbawa, bumili ka ng stocks para sa Del Monte Corporation. Yung 100,000 mo, kumita itong Del Monte. Eventually, yung value ng iyong stocks naging 200,000. Kumita ka ng 100,000. Ang problema dyan, kapag bumababa yung presyo ng stocks. Halimbawa, same example, Del Monte Corporation. Nagsara yung Del Monte Corporation. Wala na yung stocks mo. O di kaya namili ka halimbawa sa PLDT ng 200,000 worth of stocks. Nagpanic ngayon yung mga investors, kagaya na nangyayari ngayon. When investors are panicking, they are selling. Binibenta nila yung kanilang mga stocks. Anong effect nito pag nagbenta ka ng stocks? Well, ang effect niyan is that na-flood nito ang market. Maraming masyadong produktong nasa merkado. Parang pag ikaw yung namimili sa palengke, di ba? Kapag tambak yung kamatis na dumating, ang epekto niyan, bumababa yung presyo ng kamatis. Pero pag konti lang yung kamatis, mataas ang presyo ng kamatis. Ganon din po sa stocks. Kaya tawag yan, stock market. Ito ay isang merkado, ito ay isang palengke, kanya nga lang, stocks po ang ibinebenta. Dahil masyadong maraming stocks ang ibinebenta at marami ang gustong umalis sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas, sa merkado ng Pilipinas, nagdadump na sila ng kanilang mga stocks at ang effect nito, bumabagsak ang presyo kasi masyadong maraming mga produkto o mga stocks ang nasa merkado ngayon and are being offered for sale. And that is why sinasabi ng SEC na bumagsak ang presyo ng mga stocks sa atin to a tune of 1.7 trillion in a span of just several weeks. 3 weeks lang ang sinasabi niya. And it was picked up by the media already. Na-report na siya ng ilang news outlets. Although very, very minimal yung pick up nila dun sa information. Wala ka madidinig na masyado. Although 1.7 trillion in 3 weeks, you should be sounding the alarm already about the economy ng Pilipinas. But nonetheless, ikinover pa rin ng ilang media outlets, sa mga dyaryo. I saw it in Inquirer, Manila Bulletin, and ABS-CBN. And
A few hours later, itong si Frederick Go, Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, tinawag niya ang pronouncement ni Francis Lim as fake news. Anong ginawa ni Francis Lim? Well, as expected, syempre, pareho silang nasa executive, biglang nag-issue ng panibagong statement si Francis Lim ng SEC. Sinabi niya, nagkamali daw siya. At hindi daw pala totoo yung kanyang balita na sinabi. Na naniwala lang daw siya na ito yung prevailing industry news. Ito yung nangyayari talaga sa merkado. Pero hindi niya sinabi kung ano ba talaga ang nangyayari. Sinabi lang niya na yung kanyang unang sinabi na nalugi na ang merkado ng 1.7 trillion, hindi daw po totoo. Kumbaga, sinundan niya na lang yung kwento ni Frederick Go. Siyempre, ang storya na yun ay galing sa Malacanang. Siya ay a presidential appointee. Alangan namang kontrahin niya yung sinabi. But the damage has already been done. The information is already out. Malacanang is just, damage control mode again. Nasabi na yung dapat masabi, naibulgar na yung dapat maibulgar. And these things that are happening is what I said is gonna happen. And it is happening right now. Ang problema po dito, it's not gonna stop here. Yung collapse ng stock market is just the precursor. Ito po yung pinaka-immediate na tatamaan yan. Eventually, foreign investments will stop coming into the Philippines. Eventually, factories will be closing, businesses will be losing, at magkakaroon na po yan ng inflationary effect. The stock market as an automatic inflationary effect. Ibig sabihin yan, tumataas po agad yung mga interest rates sa mga bangko because of a market panic. At kapag po nangyari yan, ay tataas ang presyo ng bilihin sa merkado. Ang epekto niyan, siyempre, sa atin na naman po mga ordinaryong mamamayan sa mga mahihirap. And this is the real evil effect and aftermath effect of corruption. Kumikita na sila ng pera, yung mga magnanakaw, at pagkatapos tayo naman magsasuffer sa isang bumabagsak na ekonomiya. Malacanang is gonna spin this around. They're still gonna paint a picture of a rosy future for our economy. But this story of corruption does not produce investors' confidence. It does not boost yung kanilang kumpiyansa sa ating merkado. At delikado po ito. And worse things are yet to come for the Philippine economy if this is not corrected. At pag tinignan nyo kung paano ang pagkakawangis nito sa kasaysayan sa nangyari kay Ferdinand Marcos noon, yung kanyang pagbagsak was preceded by a market collapse. Tapos bumagsak ang piso. At tuloy-tuloy yung pag-slide ng piso to the dollar. And then the banks are losing money, the massive withdrawal, and then people power came. The pattern is the same. Nangyayari na po uli ang nangyari noon sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ang problema lang, nung kay Ferdinand Marcos Sr., it took more than 20 years bago nagising ang Pilipino. Dito sa ngayon, sa kanyang anak, 3 taon pa lang, ay mukhang tinalo pa natin yung 20 taon sa ilalim ni Ferdinand Marcos Sr. Pero tayo pong lahat, patuloy tayong magdasal para sa ating republika. Marami pa po tayong pagdadaanan. Marami pa pong mga trahedya ang nakapila sa atin. Pero kung tayo po ay patuloy na magkakapit-kapit, magsasama-sama, malalampasan din natin ang lahat ng mga pagsubok nito. Kailangan lang we continue to engage, patuloy tayong magbantay, patuloy tayong mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Let us continue praying for Cebu. God bless us all.